Lids, paanong nangyaring sa'yo na? Si Gina ang naglabas ng halos 70,000. Diretsa ang tanong, nalugi ba ang parlor? Naglugi sa parlor yung anak niya. Paanong nalugi? Ano ang nangyari? Umalis siya. Ah. Umalis siya sa Pilipinas. Ang sabi sa akin, Lids, yung parlor, yung kita araw-araw, bigay mo sa anak ko kay James. Ah. Ngayon, sabi ko sa kanya, James, ito yung share mo sa isang araw. Okay. Kasi 60-40. 40 pesos lang sa akin, 60 sa kanya kasi siya ang Akala ko 50-50. Hindi pwede kami niyan. 60-40. Dati, nandiyan pa ako. 60-40, andito yung listahan, 60-40. Paano nangyaring, kailan nangyari naging 60-40 ang hatian? 60-40 talaga ang laban nandyan dahil siya ang nangmumuhunan sa akin. Ako tawag Dahil na wala ako sa kayong kanya. nilabas na pera. Wala Parang akong nilabas na ganon. pera. Bakit sabi po ninyo 50-50? 50-50 kami, ma'am, mula pa nung umalis ako. Nung January pa ho, o baka palabas. Si ano yung anak niya? Si James. Si James. Oo. Okay. Kasi, si James ang nag-ano, yung anak niya. Okay. Siya ang nag-ano, So, nabilin. kailan nagsimula na nagkaroon ng problema si James sa pagbayad sa renta? Magmula nung umalis yung nanay niya, hindi nagbayad ng upa ng anak niya. Pinaalalahanan niyo po ba, Kuya Litz, na James, kailangan mong bayaran ng Oo, renta? natural, siyempre. Okay. Concern ako sa parlo kasi dyan ako nabubuhay. Sabi ko, James, ito yung araw-araw, ito yung tabi mo yan. Ang alam ko, nag-upa doon kay Marisa. Dumating ng December na, 2010 na. Okay. Umabot ng January, February, 2 buwan na hindi nag-upa. Ngayon, kinukumprontan ako sa may-ari, si Marisa. Ikaw na ang kinakausap ng Marisa. Let's yung upa. 2 Okay. buwan na, walang upa. Nabigla ako. Samantala, araw-araw ko nagbigay lang sa anak niya. Okay. So, sa makatuwid, ikaw na ang nagbayad ng renta. Hindi natanggal yung parlor. Hindi, kasi ako Okay. napapatuloy. Nung pagdating niya, bakit Pagdating hindi niya, mo... nagbigla na lang ako. Ang alam ko niya, alam na niya na hindi na sa may-ari doon. Tinanggal yung aircon. Tinanggal yung mga salamin. Bagong bili ko lahat ng salamin yan. Sinong walang nagtanggal? Yung anak niya. Oh. Kasi binibinta niya ng anak niya. Di ko alam. Alam mo raw yan. Kung sino maangan ka na, mapunta na sa'yo. Malala, magwawala ba ako kung alam ko yan? Oh. Kung alam niya palang mali ang ginagawa ng anak ko, dapat pinapayuhan niya na ito, itama yung ginagawa ng anak ko nang hindi nagkaganon yung negosyo namin. Oy, di na. Doktora, ito na naman yung madalas na problema na kapag ka pumapasok sa mga negosyong ganito, lagi na lang ang sinasabi, tiwala. Madalas, ugali natin yan. Karamihan sa mga kababayan natin. Kapag ka, kunyari, bahay, 2 silang nakatira doon, pinagawa nung isa, sasabihin, ako na may-ari niyan. O ito ngayon, nawala yung isa, nagkaroon ng problema, ako na lang ang may-ari niyan kasi wala ka dito nung ako'y naghirap. Bakit kaya meron tayong ganung kaagad na ugali na pinangungunahan natin o nag-a-assume na tayo na dahil tayong naghirap? Ganun ba yon? Nakakalimutan natin na ginawa natin to as partners. So, dapat lang na meron tayong komunikasyon. At the same time, sabihin mo na hindi ka dapat maging, may yung sabihin mo na, bakit kailangan pumirma pa ako? Kasi yun ang nagiging problema natin na nakakahiya naman kung papipirmahan ko pa siya ng ganito. Dahil kasi, baka sabihin niya, wala akong tiwala. Yun ang ina-assume natin. Samantalang, yun ang nararapat na kung may tiwala ka, di magpirmahan tayo. Kung may tiwala ka, magkakaunawaan tayo na lahat ng bagay dito malinaw, merong kwentahan. At ang isa pa, napakahirap sa atin na pag nag-aayos na ng ganyan, eto na, kwentador. So pag naging ganun, magka-clash talaga. Thank you, Doktora. Kaya naman mga sausawero, na kanino ang tiwala nyo? Botohans na tayo. Kanino kayo pupusta? Kung negosyo ang pag-uusapan, kay Ate Gina ba na buong tiwalang iniwan ang pamamahala ng negosyo naman kay Lids? Aba, photo hands! Pula ba kayo o puti? Go! Nakutsang parang nakukuha ng mga sausawero at sausawera ang punto ni Ate Gina na hindi porket nasa ibang bansa siya ay wala nang komunikasyong ginawa itong si Lids sa kanya tungkol nga doon sa pamamahala ng negosyong iniwan nito. Kaya ayan, marahil ang dahilan kung bakit karamihan ay puti ang nakataas. Iwanagin ko lamang, Litsa, may alam ka ba kung may problema itong si James? May pinagdadaanan? Baka kasi... Ang alam ko yan si James, mayroon siyang may girlfriend siya. Wala siyang trabaho. Wala din trabaho yung girlfriend niya. Yung kita namin araw-araw, sa kanya ko binibigay. Hindi niya iniipon, ginastos din niya.
Hindi po ba ninyo sinubukang kausapin ang anak ninyo? Baka nga may problema, baka may naging bisyo. O dahil nga ito, may girlfriend kailangan, syempre may gastusin. Ngayon na lang po, na dumating ako, nito na nagkakagulo na kami, yan. Talagang nagulpi-gulpi ko siya. Na, nung una nga daw, naging sila pa. Tapos, inaway-away siya ni Bading. Inaway-away po siya. Kuya kasi- Litz, bakit parang nag-iba yung mukha mo doon? Bakit hindi ko alam kung nag-blush ka o namutla ka? Pero sabi, Parang pareho. May katotohanan ba yung sinasabi na yon? Saglit lang yun, ma'am. Totoo nangyari yun. Saglit lang nangyari yun. Ilang buwan Kaya lang. hindi niya tinitay Ilang buwan na anak kami ko. nagkaret. Gaano katagal yan saglit na yan? Ito yun. Mga 5 months lang yun. Saglit lang. At mula nung saglit lang Matagal ang 5 months, Litz. Hindi kaya yung negosyo na haluan ng ganon, tapos nagka-problema kayo ni James, kaya naapektuhan pati ang negosyo. yun. Yan, totoo. May, ang sabi nga mga kapatid, wala na raw dapat pang angkinin si Ate Gina dahil para sa kanya, pinaghirapan daw ni Kuya Litz ang parlor na palaguin. Magkwento ka nga sa amin kung totoong hindi na nakabayad si James sa renta. Narito po si Aling Marisa Sobrero. Pasok! Aling Marisa, gaano po katotoo, upo muna tayo, gaano po katotoo na hindi na nakakabayad si James sa inyo? Mag-iisang taon na po, hindi siya Bakit nagbabayad. daw po? Anong dahilan? Kasi may bisyo po siya eh. May bisyo sino? Anong bisyo? Bakla, namabakla. Kaya hindi po siya nagbabakla. O di dapat wala siyang problema sa pera, sabi nga ni Hans. Oo, dapat walang problema. Namabakla siya. Nambibisyo siya, nagdodroga, kaya hindi siya nagbabayad ng renta. Yung parenta talaga, yung Paano naman kaya nasabi nitong si Aling Marisa na may bisyo itong si James kaya hindi nakakabayad ng renta? Ano kaya ang katotohanan? Tutukan nyo. Dito lang yan sa... Ang tanong, James, saan mo dinala ang pera? Pinanggigimik ko po. Ikaw nag-lose tayo ng pera. So, Hindi pinanggimik mo kasama sino? ako. Siya po. O bakit nagrireklamo si Kuya Litz na nawala ang pera, siya pala kasama sa gimmick? Facebook Sausawan na mga kapatid. Ito, mula kay It's me, Jeline Galia. Good morning, Miss Amy. I'm here in Calgary, Canada. And as part of my daily routine, I watch Face to Face. It's a great combination with my coffee, especially it's winter time here. Without my coffee and face-to-face, my breakfast won't be complete. Keep inspiring us from Glenn Galia.